Okay. Tayong lahat po ay magsitayo at buksan natin ang salita ng Diyos. Sa maraming mga talata. Amen. Dahil gusto ko pong ngayong hapon ay lalong higit natin maunawa yung kahalagahan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Na kung tayo po ay totoong mga ligtas at anak ng Diyos, ay magsikhay o kaya magsikap na makapag-aral ng kanyang salita, magpaturo sa kanyang salita. Hindi lang dahil marunong na tayong magbasa ng ating mga Bibles, kundi matutunan natin yung magpaturo. Marami kasi marunong magbasa, pero hindi naman nagpapaturo. Hindi dahil alam na nating magbasa. You can read your Bible, can you? But you see, you need a teacher of the Word of God. Dapat talaga may magturo pa rin. Kasama kayo sa pag-reading natin, di ba, ng Bible, patungkol kay Josiah. Bata pa siya. Tapos, nagbasa na sila ng Bible, yung nawawala. Pagkatapos, anong nangyari? Anong ginawa niya? Nag-inquire pa rin siya sa prophet. Ito nabasa nila patungkol sa prophecy dahil sa ginawa ng kanilang mga magulang, mga lolo. But then, hindi siya, naintindihan niya. Naintindihan niya yung kanyang binasa. Natakot nga siya. But then, he still asked, please inquire what the prophet has to say. Meaning that the teaching ministry is really a very important ministry that one should not relegate. Hindi dahil nakakaintindi ka sa binabasa mo, kundi kailangan pa rin ng pagtuturo. Amen? Oh, bakit ho? Kasi hindi naman tayo perpekto. Pangalawa, tayo ay papunta pa lang doon sa napakatagal na nakaset before the foundation of the world. Kaya kinakailangan pa ang Panginoong Hesukristo ay pumunta dito sa lupa para magturo. Ay magagaling na sila noon eh. Marunong magbasa, magsulat, magsalita. But he still came and then he spoke the word and taught every day. Kaya gusto pong maunawa natin na yan yung ministry. Okay? Again, let's open our Bibles in the book of Acts, chapter 6. Ang sabi ng kanyang salita, nandun, verse number 1 down to 4. Ready? Let's read all together. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them, and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you servant of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the Word. It is a ministry. It's a teaching ministry of the Word.
paghahain ng salita ng Diyos. Bago mo ihain yan, aaralin mo yan, ipapanalangin mo yan. You must be immersed by it. And then, yun ngayon ang ibibigay mo sa iba. Yan ang dapat na mag-ukupa ng isip, ng puso, ng mga gawin natin bago natin tuluyan itong ibigay sa iba. Dapat ito muna ay naging bahagi na ng buhay mo because the ministry is not just words. It is life in itself. It's this ministry that took the lives of our predecessors. When Jesus spoke, He was crucified because of His words. When John the Baptist spoke the word of God to those in the palace, yung mga matataas na tao, it cost him his head. When the apostles preached the word of God in every place, it cost them their lives. History would tell us how they died just to preach the word of God. That's a ministry. So the ministry of the word is worth dying for. Sinasabi nila na Filipinos are worth dying for. True, but it is truer, or it's the truest, that ministry of the word is worth dying for. Dapat pag Kristiyano ka, mas mataas ang antas. Ang Pilipino ay Pilipino, but the word of God is eternal and it is holy. Kaya po yan ay hindi mabitawan ng mga apostles. In fact, even Apostle Paul said in 2 Corinthians, buksan natin, 2 Corinthians chapter number 4. Ano sabi ng salita ng Diyos? Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. You see, seeing this ministry, nakikita natin eh. As I was looking at our teachers a while ago, mga kasama sa pagtuturo ng salita ng Diyos, I cannot help but really thank the Lord na maraming mga nagsusuko ng buhay para sa gawaing ito. Kalimitan sila ay hindi laging nakikita diyan kumakanta dahil may mga dahilan kung bakit si Sir Chay ay hindi kasama sa choir. Hindi napapasolo. Pero nakapag-solo naman kayo sa new converts, di ba? Oh, yan. Nagtuturo din siya ng kanta sa discipleship. Pero kailangan talagang i-check. But the teachers of the word, yan po ay mga mahahalagang bigay ng Diyos sa atin sa simbahan. Kaya kung ikaw ay Sunday school teacher, pahalagahan mo yan. Huwag mong hahayaan na ang batik ng kasalanan ang manguna sa iyo. If you are a Sunday school teacher and you have been part and you are part of it, ay dapat talagang mas mataas ang antas ng pagkilatis sa iyo. Amen. Oh, huwag kang magtataka kung maraming mga titingin at magsa-size up ng iyong buhay. Because you are a teacher. And not only a teacher of math science. Okay lang kapag math teacher, nagturo siya, mali ang English, di ba? Napapatawad natin yun, ha? Amen? Napapatawad niyo bang teacher niyo sa math na napakagaling tagatapos wrong grammar? Napapatawad niyo ba yun?
Parang ang gagaling nyo sa grammar. Napapatawad nyo ba yung nagkamali siya ng pero magaling siya sa English. Kaya lang ay mali naman yung kanyang science. Napapatawad natin, di ba? Kasi alam natin, hindi naman siya nagtuturo talaga ng exact science at saka exact math. Ang tinuturo niya, English at saka Pilipino, pagbabasa. Napapatawad mo ang social studies teacher mo kapag mali ang kanyang 1 times 300 over x plus y divided by 2 equals 0. No? Sasabihin ng matematika, ay hindi, maliho yung sagot ni ma'am. No? Sa akin, pag teacher ako, okay lang na nagkamali ako, mat naman yun. Pero pag pinag-usapan natin, sino ang pumatay kay Magellan, at mali pa rin ako at sasabihin ko yung kusinero, ay di maling-mali nga. Alam nyo, joke yun. Nakakatawa yun. Pero hindi bali, i-meditate nyo, mamayang gabi nyo na yan pagtawanan. Pero kung ikaw ay Sunday school teacher, pagkatapos ay mali ang doktrina mo, sasabihin mo na nagturo ka na ang kaligtasan naman ay hindi, ay nawawala. Ay kaawa-awa talaga yung tinuturuan mo. Hindi ko mapapatawad ang Sunday school teacher na yan. At kung sinabi niya na si Abel ang pumatay kay Cain, ay talaga naman. Lalo na kapag si Lot at saka si Abraham ay naglaro sa Sodom and Gomorrah. Kailan hindi ko yan makakalimutan. Kasi ang Sunday school teacher talaga dapat maingat sa kanyang pag-aaral. Because that's the very word of God. It's a ministry that we cannot give up. Amen? Tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito na as members of this church, makita po namin ang kahalagahan ng pagtuturo sa inyo nga pong simbahan. Ikaw nga po, Panginoon, ang mangunguna sa amin, maunawa namin ito, at tingnan namin, gamitin namin ang mga katotohanan ng inyong salita to examine ourselves. Kung ganun na nga ba ang pagtangi namin sa teaching ministry. Hindi lang ng mga tagapagturo, kundi ang bawat tinuturuan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Help us then to indeed value that which you have valued. You have given your life to teach your word, and you have commanded us to do the same. Help us then to love the teaching of thy word, this ministry, in Jesus' name. Amen. Okay, please take your seats. So, ang objeto natin sa pag-aaral natin, makita natin na ang salita ng Diyos o pagtuturo ng salita ng Diyos sa simbahan, dapat talaga ay yun ang unang dahilan bakit ikaw ay pumupunta ng simbahan. Makapunta ka ng simbahan kasi may hinihiram ako sa kapatid. Magkikita kami, service naman. Siguro mapapatawad ko kung yan ay mga unsaved pa. Pag sinabi mong, kasi meron ngang, nasa Singapore ako, sabi niya, Pastor, alam mo, kailangan ko talagang invite silang lahat. Doon sa Dunkin Donuts noon, nandito siya. Kasi ako po ang, ako yung, di ba yung sinabi ni preacher, nandito ba kayo ng Bible conference? Marami yung hindi nakarinig noon. Pero di ba kapag siya ay, Dunkin Donuts siya, di ba? Si Brother Kilang? Goldilocks. Okay.
Goldilocks. Pagkatapos, pag may mag-a-apply, sabi niya, punta muna kayo doon sa church, doon yun nang isubmit. So napunta sila doon, pero dapat pag ma-interview, di ba't maayos ang mga suot, tama? O di, napunta sila ng simbahan. Pero kung ikaw'y member na, sinasabi mo ikaw Kristiyano, pumunta ka yun dahil lamang doon, may problema sa'yo. Ang dahilan ng simbahan ay para makinig ng salita ng Diyos at matutunan natin dito at ito ay ating susundin. Tingnan po ninyo sa Ezekiel, kasi marami sa mga panahon na yan, sa panahon doon sa Old Testament kay Ezekiel, siya pa yung mangangaral. Sa Ezekiel chapter number 33, sabi ng Panginoon doon sa verse number 30, "Also thou, son of man, the children of thy people still are talking against thee by the walls and in the doors of the houses, and speak one to another, every one to his brother, saying, Come, I pray you, and hear what is the word that cometh forth from the Lord." Magandang bagay din naman yun, no? Halina kayo, nag-i-invite pa yan. Para makinig tayo ng salita ng Diyos, ano ba yung sasabihin ng Diyos? Verse number 31, "And they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people." You know? Kung paano ang aking mga anak, ang aking mga tao, mga pinili, ay napunta sila sapagkat makikinig sila ng aking sasabihin sa kanila. Pakikinggan nila yung aking nasa isip. Raramdaman nila yung aking nararamdaman. Makikita nila yung vision na gusto kong mangyari. Magkakaroon sila ng pagkagusto, ng interes sa mga bagay na gusto kong nandun ang kanilang interes. Hindi nila ako tutulugan. Hindi yung pagpunta doon ay para manligaw. Kundi pupunta yan ang aking mga anak, the people of God will come because they would like to listen to what I would say, what I would want. Ano yung kanyang kagustuhan? Yan po yung kanilang ipinupunta. So sabi ng Panginoon, itong mga nang-aaway sa iyo, itong mga ito, they would also invite. But they would come unto thee as my people cometh. Ganon din, nagsuot pa ng maayos. Naligo din, nagtoothbrush din. Preparado din. Nakanektay pa, nasa harapan pa. Ba't kang umiti? Napatingin lang ako diyan. No? Hindi ikaw yung tinutukoy ko. No? Pero ganun yung mga unsaved. Ganun yung hindi kabilang. Nakikigaya, ika nga, gaya-gaya, putumaya. Gaya-gaya. Parang napilitan lang. Parang mga estudyante sa academy kung minsan ay napipilitan lang pumunta ng simbahan kasi i-check ang attendance. Parang mga estudyante lang sa Scepter College na pupunta doon kasi may quiz. Parang ano lang yan, kasi napipilitan. Kaawa-awa talaga. Parang unsaved. I hope walang mga ganyan na tumutugtog. Bakit ganyan kayo makatingin? Wala dito yung choir. Andito pala. Oh. Nasanay na kasi ako dito ang choir. Wala kasi silang magawa. And they come unto thee as people cometh, and they sit before thee as my people. Nakaupo din dyan. You know? Ganyan ang tingin, no? Nakangiti pa. Titig na titig din eh.
Di ba, Michael? Titig na titig. Sabi ko, lagi akong tingnan kasi baka may utos. And he said, they sit before thee as my people. And next, ano pa sabi? And they, nandyan ba kayo sa Bible? Sabi ko, buksan nyo yung Bible nyo. Tinitingnan natin. Oh. Do not be mesmerized. Okay. Ano nakalagay dyan? And they sit before thee as my people, and they hear thy words. Nagre-respond din naman sa sinasabi mo. They hear. Naririnig nila. Pero anong sumunod dyan? But they will not. Oh. Nagpunta sila dyan, makarinig, pero hindi niyan susundin. Hindi niyan susundin. O, tingnan nyo, ngayong hapon, anong dahilan? Para magkaroon ka ng consciousness na mahalin ang Sunday School. Uulitin ko, ito na lang yata ang kausap ko eh. Para ikay dumalo sa Sunday School. Para dumalo ka na maaga sa Sunday School. At hindi lang dumalo, kundi makinig at aralin ang Sunday School. Yan ay para sundin. That's the intention of the message tonight. At kung hanggang doon na lang, para lamang ikaw ay dumalo sa Sunday School, yung anak mo ay dalhin sa Sunday School on time, at yan po ay faithfully for another year, para pag sa atin pong promotion ulit, ay makasama at makita mo kung paano gumawa ang Panginoon sa buhay mo. At kung ikaw ay ginagamit sa pagtuturo na yan, makita mo rin. Kaya ho itong preaching na ito ay nilagay ng Panginoon sa aking puso para yung mga nagtuturo naman ay hindi lamang mag-aaral ng Sabado, hindi lamang mag-aaral yan ng Friday, kundi magmula ng Monday hanggang Saturday ay nag-aaral ng kanyang ituturo para sa Panginoon. Upang makita niya, ito yung salita ng Diyos that he should and you should imbibe and you should meditate upon and you should daily and systematically put into your system upang yan ngayon, pag itinuro with an hour, 1 oras lang na pagtuturo, yung mensahe niyan, pero because you have been so engulfed by the message, by the word, ay maibahagi mo sa kanila in a few minutes, 60 minutes. At makakaasa tayo na gagawa ang Diyos. Makikita natin, no? Kaya po yan ang dahilan, ba't gusto ko pong ibigay sa atin ngayon ang salita ng Diyos, this ministry of the Word, that our Savior gave Himself for it, that being God in heaven for eternity past, He came down just to preach to us the Word and teach to us daily, from house to house, from village to village. Ipangaral ang salita ng Diyos. I-confirm ang mga scriptures in the Old Testament. Sabihin niyang lahat ng mga yon, na yun ay mga totoo. Na yun ay mga katotohanan na hindi nagbabago kahit kailan. He came to be, that's why He is God's revelation. He is God's crowning revelation. In other words, the Word of God that was settled in heaven, He came down and spoke to us the Word and showed to us what the Word is. At kahit pa ang kanyang buhay ay gagamitin lang niya ng 3.5 years,
ending in the cross. But He rose again and went up to heaven. Pagkatapos, ang sabi niya, "Go ye into all the world and preach the gospel and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. You see, this is Jesus. At naranasan niya, naramdaman ng mga apostles. Kaya nung nagka-problema ang simbahan, they needed to solve the problem. But they said it is not reason for us to serve tables, because we would like to give ourselves continually to the ministry of the Word. And then Apostle Paul said, "Seeing this ministry, we faint not." Kaya kung ikaw ay mananampalataya at kabilang ka sa pagtuturo, ay dapat naiintindihan mo how important that teaching in itself of the Word of God ay dapat ikay handa lagi. Kaya wag mababa ang istandardiya mo, wag kang pumantay sa mga hindi naman nagtuturo. In fact, ang sabi pa nga doon sa James chapter number 4, kaya dapat tumaas ang antas ng ating pagkakilala. O chapter 3, rather. Ang sabi ng salita ng Diyos, "My brethren," nandun na po kayo? Amen. James chapter 3, "My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation." Master. Ano yung master? Tagapagturo. Kaya nag-warning si James. Sabi niya, "My brethren, be not many masters." Why? He said, "Because knowing that we shall receive the greater condemnation." Bakit ho? Verse number 2, "For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and also able also to bridle the whole body." You see? Dahil yung ating lips, yung ating pong mga sasabihin, it's either it would create a fire and destroy, or either to give life and hope. Amen. Greater yung condemnation ng mga masters, yung tagapagturo. Kaya sabi nila, mahirap to. Dadagdagan ko ng isa pa. Pagkatapos ang salita ng Diyos, which is the source of life, the source of joy, the source of strength, the source by which man needs, is the Word of God. Pababayaan ko na lang. He said, I cannot. Kaya nga ho, ito ang dahilan ng preaching na ito. Na bawat isa sa atin, hindi lang yung teacher, kundi maging yung mga tinuturuan na tumaas yung antas natin sa mga pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. Kung papaano tayo nagkakaroon ng mataas na pagkiling sa ating pong mga profesor, sa ating mga tagapagturo, sa ating mga teachers sa school, na tayo nga'y takot na takot malate o kaya mag-absent. Natatakot tayo eh. Ang mga bagulang, hindi ba nung ginagawa natin sa mga anak natin na tulog pa para lang dalhin sa eskwelahan? Araw-araw yun, Monday to Friday. Hello? Hindi bagay ginigising natin sila, nagpe-prepare tayo ng mas maaga pa, at dadalhin natin sila na mas maaga saan? Sa eskwelahan
para mag-aral ng abakada, para mag-aral ng 1 plus 1 equals 12. Para mag-aral ng science, para mag-aral ng mga bagay dito na mapaparam. Oo, magagamit natin dito sa ating buhay. Pero hanggang dito lang. Pero kailan tayo nagkanda kumahog? Parang mga anak ay madalas sa Sunday School. Dahil magtuturo na si ma'am. Ang salita ng Diyos ay nandyan na. Kung natatamaan ka man, magsabi ka na lang ng amen. Ano? Itong sabi. Makikinig tayo para gawin. Amen? Hindi ko sinasabing one is better than the other. Wala akong sinasabing ganyan. Kundi bawat isa sa atin ay dapat talaga magkaroon ng pagkiling sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung nitong mga nakaraang buwan o kaya nakaraang mga linggo ay nagpabaya ka o nitong nakaraang taon ay paminsan-minsan susulpot, ano ba yung tawag? Lulubog, lilitaw. Maganda yung mga award most punctual. Maganda yung award, perfect attendance. Maganda yung mga award na yan. Na dapat talaga, ito yung mga pagpapakita, ito yung operationalization of how we value the teaching of the Word of God. Narinig niyo ang testimony ng isang kapatid. Nandun na siya ng Sabbath class. Pero nandun pa rin siya ng Sunday school. Same topic. Magkaiba nga lang yung teacher. Ay, yung iba kasi iisipin yan, ay, nakapag-Saturday, parang Katoliko pa rin. No? Di ba? Nung tayo ay nasa Catholic Church, ba't hindi ka nagsisimba na ng Sunday afternoon? Nagsisimba ba kayo dati? Sino mga Katoliko dati? Pakitaas ang kamay. Pag nagsimba ka na may simba ba kayo ng Friday or Saturday? May simba kayo ng Saturday? Oh, tingnan mo yung ibang mga ito. Meron, may Saturday yun. Oo, may Saturday. Ano ba kayong... No? May Saturday yun. Ito ang kanilang kaisipan. Pag sila'y sumimba na ng Saturday, hindi nasisimba ng Sunday. Pag sumimba sila ng Sunday morning, hindi na rin sila sisimba talaga yun. Parang sa iglesia, di ba? Ganun din. Saan pa? Sa Baptist, ganun din. Yung mga maling kaisipan, mali yung isip mo. Amen? Oo, mali talaga yun. Kaya dapat ay bawiin mo yun o baguhin mo. Dahil ang pagtuturo ng salita ng Diyos, parang kumakain ka rin ng kanin, di ba? Dahil kumain ka ng kanin kaninang tanghali, mamaya, kakain ka rin ba? Huwag na, kasi kumain ka na kanina eh. Ay, kulang pa. Biro mo ang dami mo na kinain, isang kaldero na nga. Tapos ay gutom ka pa rin. Ba't hindi ka nagsasawa? Kasi kailangan mo. See, tingnan po ninyo, bilang mga anak ng Diyos, kaya tingnan mo yung, habang ito'y pinag-uusapan natin, ay makita natin, maitaas natin yung antas na yan sa teaching ministry ng simbahan. It is therefore the objective of this preaching that you and I should be present at Sunday school. Uulitin ko na ikaw at ako ay presente na Sunday school. Uulitin ko na ikaw at ako ay nasa Sunday school. At ikaw ay nasa Sunday school on time. Ano yung on time? 8:30, nandito ka na.
Paano kaya yun, pastor? Hirap na hirap ako. Pag-pray mo. Ipag-pray ko rin. Pag-pray natin lahat. Bakit? Ikaw lang ba nahihirapan? Ako rin. Sinong hindi nahihirapan talaga dito na makapunta ng on time sa Sunday School? Pakitas nga ang kamay. Yung dito ka na natulog kasi kagabi, naligo ka na, pagkatapos ay nakalagay na yung damit mo, nag-make up ka na, pagkatapos ay 8:30, ay mag-8:30 na, babangon ka na, nandiyan ka na, kaya dali-dali. Sino po dito, pakikita siyang kamay? Yung mga nakatira nga dito eh. Saan? Ba't ba nahirapan yung mga nakatira dito? Nga siya, nagtututbrush pa. Oh. Oh, ang dali. Silent night, holy night, all is calm. Ano bang kinahirap, di ba? Meron at meron yan. Sabihin sa akin, Pastor, ako lang po mag-isa naglinis talaga sa auditorium. Iniwan po ako ng mga kasama ko eh. Yung mga choir member, kunyari lang naman yan, mga panos-punas, ganyan. Pero pagkatapos nun, aalis na. Hindi ako nag-invento, narinig ko yun. No. Pastor, ako po nag-is-is pa doon sa CR. Talagang inis-is ko pa ho yun para kinabukasan po, pag darating ang mga miyembro, tapos sila ay may mapuputukan na, pag umupo sila, comfort room. Amen? Hindi tiis-tiis room. So para pag, naganap na! Sabi ko nga, oo nga, no, hindi ko mapagalitan kasi talagang inabot siya sa pag-iis-is, sa paglilinis, para lang maging mabango. Pastor, hindi mo lang alam. Pagkatapos ng Sabbath class, nagluto pa ako, nag-ayos pa ako ng mga ginamit diyan. Tulog na silang lahat. Ako pa rin ang sa pambihira. Kaya, napuyat po talaga ako. Paano ka magagalit doon? Ano? Diyan Pastor, alam mo ba yun? Pinupunasan ko lahat-lahat yan, pati ito. Habang yung iba ay nasa nanunood na ng kanilang mga Facebook, ay ako po yung nagpupunas po dito. Tapos ipinagpe-pray ko pa, Pastor. Pagkatapos kailangan pang pumunta doon, susundo pa. Yung sinundo ko pa, Pastor, pambihira, sabi niya, 7:00, ayos na siya. Kailangan ko pa siyang paliguan. Hindi pa pala siya kumakain. Ay ako nga, hindi rin kumakain. Bumili pa ako ng pagkain para sa kanya. Paano ka naman magagalit, ano? Kaya sasabihin ko, praise the Lord. Pero pag-pray natin, na marating natin na nandyan ka. Amen? Ano ba yan kung totoo sa puso naman natin yun, ng pagbabago sa buhay natin, para maipakita natin sumusunod tayo sa ating puso, a contrite heart and a humble spirit, na gusto nating sundin ang kalooban ng Diyos na itaas ang ating pagkiling sa teaching ministry ng simbahang ito ay gagawin natin. Kaya number 1, dapat talaga dumalo ka ng Sunday School. Amen? Kahit pa nag-Saturday class ka na, pumunta ka pa rin sa Sunday School. Hindi pa kalat-kalat.
Pag may kainan nga, kahit wala kang ginawa, di ba magpipresent ka doon? Pag dadating na yung kainan, merienda time na. Pupunta ka na doon at kunyari ay magpapala ka, di ba? Yan. Magpapala ka ng 2, pagkatapos ay kainan na, edi bibilang ka. Bakit ho? Kasi gusto mo talagang kumain. Sa fellowship nga, kahit hindi ka naman tatay. Pero kunyari, magtatanong ka, Dad, siyempre, yung mga tatay, sasabihin, papasukin mo na, kain na, pakapihin. Di ba ganun din sa mga nanay? Kunyari, tatanong ka, Ma, may problema po. Halika na, kain na. Oh. Ano, ayos ba? Kasi, mahalaga yun sa iyo eh. Tomgo. Gutom ka eh. Ay, hindi ba'y ganun din dapat tayo sa salita ng Diyos? Gutom tayo sa salita ng Diyos? Blessed are those that hunger and thirst for righteousness. Asan ba ang ng ating hunger? Nasaan ba yung pagkagutom natin? Nasaan ba ang pagkauhaw natin? Dapat mauhaw tayo sa salita ng Diyos, sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya dapat nandun ka sa Sunday School. Amen? Kaya dapat maaga ka sa Sunday School. Amen? Dapat na ipag-pray mo ang Sunday School. Hello? Siyempre pag if you value the teaching ministry, mag-uukupa yun sa isip at puso mo. Ipapanalangin mo yung Sunday School. Kasama ba yan sa iyong prayer list? Dapat pinagpe-pray mo yan araw-araw ang Sunday School. Hindi yung Sunday School teacher lang kung naiintindihan mo ng dahilan bakit natin pinag-aaralan that the teaching ministry is the ministry that Jesus Himself gave His body and His blood for it. Not only that, He even commanded, go ye into all the world and teach all nations. Utos niya yun. The word that is settled in heaven ay bumaba para mangaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga nun. Ang mga apostles, the church, where we come from, ay ganun din. Hindi nila mai-give up ang ministry of the Word. Pagkatapos, may pinagpe-pray. Ay, anong klaseng pakikinig? Di para talaga yung sa Ezekiel, they will hear, naintindihan. They will sit like the people of God. They will come like the people of God. But they will not do it. Aba, anak ng dyablo yan. Siguro naman hindi ka anak ng dyablo. Kung anak ka ng Diyos at ikay lalaki, tumayo ka at magsabi ng malakas na amen. Yan, gisingin mo yung natutulog sa tabi mo. Ulitin natin. Kung ikaw talaga ay anak ng Diyos at ikaw ay lalaki, tumayo ka at magsumigaw ng malakas, na malakas, na malakas na amen. Praise the Lord. Okay. Tulog ulit. Kung ikaw naman ay anak ng Diyos, ano yan, nagkukunyari ka lang? Kaya dapat talaga may puso ka
na susundin. Na ilalagay mo ngayon sa decision mo ngayong gabi, na ipananalangin mo ang Sunday School. Amen? Hindi yung pinababayaan mo kasi ngayon napakahalaga. Tingnan mo, ang Word of God is the need of man. Yan ang kailangan natin. Saan ba inihalin tulad ang Word of God? Sa milk. Ano ang milk? Complete food. Saan natin mababasa yan? 1 Peter chapter 2 verse 2. That you desire the sincere milk of the Word, that you may grow. See, ikaw mag-desire doon sa salita ng Diyos na inihalin tulad sa isang milk, pure milk. It's a complete food. Yan ay pagkain ng baby, ng toddler, ng beginner, ng mga bata, ng teenager, ng mga matanda, at lalong higit sa lahat, yung mga wala ng ngipin at hindi makakain at makanguya. Tingnan ninyo, kapag ang isang matanda dito hindi na makakapag-digest, ano kailangan? Gatas. Ano ang ibig sabihin nun? So hindi dahil bago lang na panganak, bagong Kristiyano, habang ikay tumatagal, dapat talaga mayroon ka lagi milk. Do not have a wrong idea. Na dahil alam mo na yung verse na yun, nabasa mo na ang Bible 365 days, minsan ay tapos na. Hindi! Basa ka pa rin! Hanggang pagtanda mo. Kaya nagsasabing, alam ko na yan! Alam ko na yan! Ay, hindi yan ang ugali. Because the Word of God is milk. Saan pa inihalin tulad? The Word of God is more than our necessary food. Ano yung necessary food? Bread. Our staple food. Ano ang staple food mo? Yung hindi ka makakain. Hindi mo sasabihin kumain ka na kung hindi ka pa kumakain nun. Kanin, di ba? No, parang may mga kasama ako nung nag-visitation. Ako, nag-change na ako ng diet ko. Hindi lagi may kanin. Nung may mga kasama ako, may dinadrive pa ako, binilang ko na nga sila ng tinapay, isang katerba na nga ng tinapay, kinain namin. Sabi niya, 12:00 yun. Pagkatapos pag-uwi namin dito, naghahanap pa ng kanin. Sabi ko, kalay, kumain na tayo Hindi pa ho, pastor. Anong hindi pa? Di ba ilang tinapay ang kinain mo? Nakatatlo lang po ako Pambira, ang lalaki nun. Pero hindi ka pa busog. Anong hinahanap mo? Kanin. Staple food kasi yun. Necessary food. Pero sabi ng Panginoon, tingnan mo, kain ka ng kanin. Hindi ka naman nagsasawa. Magmula nung ikaw ay 2 years old, kumakain ka na ng kanin, di ba? Ba't hanggang ngayon, matanda ka na, kanin pa rin hanap mo? Pwede ba humanap ka rin ng iba? Hindi nga, kanin talaga bakit ang salita ng Diyos? Sabi mo, baka pumaso. Baka imbis na nasa langit na papaso ulit. Walang ganun yun. Kakarnalan lang yung iniisip mo. See, ganun kahalaga. Inihalin tulad din yan sa tubig, hindi ba? Sa Ephesians 5:26. Ano mas gusto mo? Kuryente o tubig? Tubig, ano? Magandang damit, pero walang tubig. Tubig pa rin, ano? Kahit walang magandang damit, basta may tubig. Kasi kailangan mo. Ang Word of God, tubig. Ano pa ang sabi ng Panginoon? Ang Word of God is sweeter than the honey and the honeycomb. Amen. Panghimagas ba? Di ba? Pagkatapos mong kumain, busog na busog ka na. Anong hinahanap mo? Dessert.
Pa-dessert ka pa, kahit asukal nga, pwede na yun eh. Ayos na. Para lang makatikim ka ng matamis, tama? Oh. Pero pagkatapos nun, iinom ka pa ng tubig. Pero mo yan, sobra-sobra na yan ah. Ay paano nga'y mahalaga yung mga bagay na yan? Because that is also the Word of God. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ganun kahalaga ang Bible. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya ganun dapat kahalaga yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Eh kaso, kailan mo ipinag-pray? Biglang tumahimik na naman. Akala mo lang magpipray lang yan, yung Sunday school teacher. And mind you, if you are a Sunday school teacher, pagkatapos nag-pray ka lang para doon sa Sunday school, nung linggo na, may problema ka. I think magbago-bago ka na bago ka paluin ng Diyos. Because you are dealing with the holy Word of God. With that which is needful for man. Pangbuhay yan. Pagkatapos ay napakababaw ang iyong tingin doon sa bagay na yan. Samantalang sabi nga ng Panginoon, it is your treasure, it is your wisdom, it will be your light, it will be your everything. Pagkatapos ay mababa ang pagtingin mo sa salita ng Diyos, sa pagtuturo. Bakit nagiging mababa, Pastor? Paano nga hindi mo pinapanalangin? Amen? So, kung tataas din lang, huwag tayong maging kagaya ng mga tao nito. That they are here to listen, sit down with us like a people, but they will not do it. Kaya sinasabi ko sa bawat isa sa atin ng ministry, ng teaching na yan, na Sunday school, ay bagay talaga na dapat yan ay pinapahalagahan natin. Kaya dapat, number one, nandyan ka. Attend ka ng Sunday school. Ano ho ang number one pagpapakita na mataas ang antas sa teaching ministry ng simbahan? Number one, pakilakas. Alin ang attend? Attend? Sunday school. Pangalawa, attend? O, tingnan mo, nakalimutan nyo na naman. Attend what? On time. Amen. Hindi yung patapos na. Amen. Again, number one. Number two. Amen. Pangatlo. Hindi na naman nakuha. Pray. For the Sunday school. Hello, amen. Ano yung pangatlo? Yan, panalangin mo. Pangapat, paano ko ipapakita na mataas na yung antas ko sa ministry na yan? 4, i-meditate yung lesson sa Sunday school araw-araw. Oh. Di ba meron tayong memory verse? Ano memory verse natin kaninang umaga? Ay, dapat ulitin mo yan bukas. Ay, dapat ulit-ulitin mo yun. May meditate nga. Hello. Mic test. Ay, kasi, alam mo kung bakit wala na tayong alam pagkatapos, di naman natin iniisip eh. Kung mataas ang antas na pagtingin natin sa teaching ministry of that eternal Word of God, that Jesus even gave Himself for it, that even His body
was bettered for the Word of God, that even His blood was shed for it. Then, we ought first to attend. We ought to attend on time. We ought to pray for it. And what? Meditate. Araw-arawin kagaya ng mga Berean Christians. That what they heard from the teaching ministry, hindi sa teaching ministry ng YouTube, hindi sa preaching ministry ng Facebook, kundi ng pulpit na ito, ng Sunday school class. Yun ang i-meditate mo. Yun ang aaralin mo. Do not think that you have already arrived. Kaya malayo ka doon sa simbahan. You know why? Ay kasi nga malayo yung sentro ng ating pag-aaral. Look, we are talking about occupy till I come. Nasaan ka na dyan? Remember that the Sunday school was tailored to talk about such command of the Lord that we should occupy until the Lord comes. Pero dahil sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, malayo ka sa Diyos, malayo ka doon sa teaching ministry, iba yung nasa isip mo. Iba siyempre yung vision mo. Iba din siyempre yung iyong pinagpapahalagahan. Dahil meron kang ibang iniisip. Dahil meron kang ibang vision. Dahil meron kang ibang interes. Pero kung bilang isang simbahan, we come together and make sure that the teaching ministry is one of the most important ministries of the church. And in fact, it is the beginning of all things. Saan ba nag-umpisa dyan? Yung pagtuturo ng Panginoon. Teaching the Word of God. So ano man yung ginagawa mo, usher ka man, multimedia ka man, ano yung ginagawa mo, singer ka man, o kaya ikaw ay orchestra member, ang dami mong ginagawa, full-time worker ka man. You do many things in the church premises. Pero mababaw ang iyong pagtingin sa teaching ministry ng simbahan. Alam mo kung bakit nagkaka-auditorium ng ganito? Kung bakit kinakailangan aircon? Kung bakit kinakailangan magandang upuan? Hindi para ikay matulog at magmayabang, kundi para ang salita ng Diyos na ipapangaral sa iyo ay makarating sa iyo. Bakit inaayos natin ang ating pampalakas tinig? Bakit natin inaayos ang lahat ng mga yan? It is because of the teaching ministry of the Word. Aswa ka namang naitututunan. Ba't kailangan sumigaw ang pastor? Ba't kinakailangan merong mga visual aids ang Sunday school teacher? Ba't kinakailangan mag-aaral siya? It's because the teaching of the Word, ikaw at ako ay matuto at ikay sumunod. Patapos hindi ka nagme-meditate. Kaya malayo ka. Kaya ang layo mo saan? Sa pulso ng simbahan. Iba pa rin yung interes mo. Hanggang ngayon yung interes mo ay yung interes mo. But never the interest of the church, of God, of His Word. Because the teaching ministry is taken for granted. Dapat ay magkaisa tayo doon. Dapat we will be just like one man. Yes, we are in one accord in one place. Pero yung puso natin ay dapat nandoon. You see, we should not be like the unsaved. That they would come
like the people of God. They would sit like the people of God. They will hear, but they will not obey. Parang hinihintay na lang natin matapos si pastor. Parang hinihintay natin matapos yung 3-pointer sa Sunday school. Pero wala naman talagang balak na gawin yung bagay na yun. Papaano? Hindi mo talaga magagawa yun kung hindi mo i-meditate yan araw-araw. Yan ang loophole ng teaching ministry ng maraming mga simbahan. That's why the Lord has put upon my heart today, it's a burden that I'd like us to understand. Kaya yung simbahan ay watak-watak. Kasi iba yung isip ng choir, iba yung isip ng Sunday school, iba yung isip ng usher, iba yung isip ng full-time, iba ang isip ng mga bawat isa diyan. Hindi nagkakaisa sa teaching ministry. Bilang mga mananampalataya ay dapat maangkla tayo doon. We ought indeed. Do you believe with all your heart that we need the Word of God? That it should be taught according to what the Lord wants us to be taught? Then meditate upon it. Ang turo na yan na binigay sa atin para mag-increase tayo, para lalong tumibay ang atin pong mga pananampalataya. Because the teaching ministry is a ministry that God cannot relegate. Mawala na yung ibang lahat-lahat yan. Remember that even the church that the Lord Jesus Christ started, wala namang building, walang property. But it was operational, it was organized. Amen. Nangaral sila ng nangaral hanggang sa makarating nga sa atin. Look at what they did. Andito tayo ngayon. May salita ang Diyos. Pinangangaral natin. Yan dapat ang atraksyon sa simbahan. It's the teaching of the Word. It's the ministry of the Word. You see, life is always at stake with the teaching ministry. Kaya kung ikaw, iniisip mo, I'm living my own life. I have my own direction. Aba, nagkakamali ka, kapatid. Anak ka ng Diyos. Totoo, marahil, mayroon kang career, the career path that you are following that may be different from others. But what we are talking about is your career as a Christian, as a person who is a child of God. Hindi mo po pwedeng sabihin magkaiba tayo ng landas. Kung iba yung landasin mo, kung iba yung vision mo for a spiritual life, we are in just one way. And that way is Christ. Amen. And we are on to perfection. And we are on to heaven. Amen. Yun lang naman yung daan natin. That's why we ought to understand to give always time for the teaching and prioritize the teaching ministry of the church. Tingnan niyo, Ephesians chapter number 4. Let's revisit that verse. Anong sabi ng salita ng Diyos? And He gave some, verse 11, Ephesians chapter 4, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some what? Pastors and teachers. Sino ang tagapagturo? What is that for? For the perfecting of that is the objective. For you and I to be perfect, matured in Christ.
Pero kung hindi natin susundin, uupo lang tayo, makikinig lang tayo, may entertain lang tayo. Sabi nga niya, like a lively song. Parang tuwan-tuwa ka, ang galing magturo si ma'am, ang galing magturo ni sir. Ay, pambihira, gusto ko siyang magturo, gusto ko siyang mag-preach, gusto ko talaga, pambihira, pag gano'n yun, lalo na pag gumagawa siya ng sound effects. Tapos yung kanyang mukha pa, talagang kitang-kita mo na talagang takot na takot siya. Nagiging alive si Goliath sa kanya. Natatakot talaga ako kay Goliath, lalo na pag itinuro ni Sir King. Give me a man. And I'm gonna fight him. Tantuwa tayo sa mga ganyan. Ano na si Tito nung siya nagtuturo. Tapos ipinasa niya kay tita yung pagtuturo. Kaya bilang mga anak ng galing talaga nila. Na-entertain. Marami na-entertain sa simbahan. Natuwa ka kasi ang galing ng kanta, ng choir. Yung talagang active ang simbahan. Ang ganda ng tugtog. At ang galing talaga ng kumanta. Magaganda pa yung trio. Kulang na lang ay maging double trio sila, di ba? Ano po yun? Spiritual joke. Pero ang dahilan para diyan. Na-entertain. Tapos, kakantahin din natin yung kinakanta nila. Ano ba yung kinanta nila? Ano ang kinanta nila? Pakanta ko nga kay Matuts. Basta sakaling magising siya. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Yun, no? Nakalimutan mo na? Ano ba yung, nahirap daw yung lyrics. Ano bang first stanza? Within my life, for so long, within my life, Pairam nga! Kung hindi, kayo pakakantahin ko ulit ito. Gusto ko si Matuts kasi kumante. Kasi patulog na to eh. Within my life, for so long you were right. When I was wrong, I can't repay all the love you've given me. Okay, ikaw naman. You were afraid. You were a friend when no one cared. Pero mo, ganda nun, ano? You were a friend when no one cared. Pambira. Ikaw lang ang pumansin sa akin, Panginoon. But I was alone, but you were there. Ikaw yun. Minsan, kinakanta na rin natin. Basta may nagustuhan tayong kanta, di ba? Tuntua tayo. Kaya lang tanong, ginagawa ba natin yun? Na-entertain! Nagandahan! Pero tanong, ginagawa ba? Ay, huwag tayong maging kagaya ng mga unsaved. Kaya ka nagpunta dito. Kaya tayo nagpunta ng simbahan. Para maturuan. At para maturuan to be perfect and matured. Kaya huwag tayong magmamayabang. Huwag tayong nasasabihin sa atin, pinipersonal ako ni pastor. Akala mo naman kung sino siya na magaling. Hindi yan.
kundi magaling ang salita ng Diyos. Dahil kung ang sino man na mayroong pusong mapagpakumbaba, na susunod yan, ang sabi ng Panginoon ay pagpapalain niya ang kanyang buhay. Walang pinipersonal ang teacher, walang pinipersonal yan, walang nagmamagaling, kundi pinapangaral ang salita ng Diyos, itinuturo ang salita ng Diyos for the perfecting of the saints. Ano pa? For the work of the ministry. Para makapaggawa ka rin sa ministry. Para isang araw, ikaw din makapagturo sa kanila. Makapagturo sa iba. Dahil yun ang nais ng Diyos, habang wala pa siya dito, ikaw din ay gamitin. Wala ho ditong itinangin ng Panginoon. Nagkataon lang ngayon na may tagapagturo ka. Isang araw, pag ikaw'y nagpaturo, makakapagturo ka rin sa iba. Kahit paano naging buhay mo at kahit ano pang naging pagbagsak mo sa buhay, kung ikaw ay magkakaroon lang ng pusong mapagpakumbaba, na ikaw ay maturuan, na ikaw ay madisiplina, na ikaw ay kinakailangan mag-undergo ng pagtuturo, ay ikaw ay magkakaroon pa rin ng pagkakataon isang araw, gagamitin din ng Diyos. If you have a humble heart. Yun ang ibig sabihin nun, kaya inaaral natin yung mataas na uri. Bakit ba ang teaching ministry ay bagay na mamahalin natin para ikay maturuan? Para mag-mature, para magamit sa ministry. Ano pa sabi ng Panginoon? For the edifying of the body of Christ. Para lalong tumibay ang simbahan. Hindi pababagsakin. Hindi gigibain. Kundi tumibay ang simbahan. Kaya itinuturo sa atin yan. Dahil pag yan tayo po ay naging humble enough to follow through, it will strengthen the church. Dahil kung ikaw ay anak ng Diyos, you would love the body of Christ. Sapagkat tayo'y mga tinubos ng Panginoon at sumunod sa Kanya sa tubig ng bautismo, we would love the church. Naturalmente, namamahalin mo ang pamilya mo. Naturalmente yun. That is a natural affection. Now that you are a child of God, you must have a love, a natural affection, a godly affection to the church. At yan ay tinuturo. Kaya tinuturo, hindi para lang sikilin ka sa iyong sa iyong freedom. Bakit kasi napakaraming mga bawal? Bakit kasi bawal dito, bawal dyan, bawal yun, bawal. Lahat na lang ay bawal. Bawal Baptist Church talaga yan eh. Hindi yan sa bawal. Kundi dahil kailangan ito yung katawan ng Panginoon. Ito yung kailangan ng katawan ng Panginoon. Itong turong ito ang kailangan ng Panginoong Hesus. Ng kanyang katawan para maging matibay. Para lang pag ikaw ay ang katawan mo, sabi ng doktor, ito ang pwede mong kainin, ito ang pwedeng kainin, para lang sa'yo yan. You can eat all you can, and can all you eat. Kahit na anong kainin mo, kahit pang buy-bawang dyan, buy-bawang ka ng buy-bawang, at saka chippy, lagyan mo pa ng Coke, lagyan mo pa ng lahat ng uri ng soda. Pero dahil nga hindi po pwede sa'yo, sira lang bato mo niyan. Kaya sinasabihin, huwag ka na kumain dyan, huwag na uminom. Kaya wala tayong tindang Coke dyan, pero nabili pa rin kayo. Kaya nababa, di ba? Bakit naman napapunta doon? Ganon din sa katawan kasi. Hindi naman siya. Kasi kailangan ng katawan natin, ang katawan ng Panginoon, ang pagtuturo ng tama. So hindi bawal yun, Baptist Church.
Kundi yun ang kailangan. Kung sumunod lang tayo, titibay. At ano sabi ng Panginoon pa? Till we all come into the unity of faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Hanggang maging kagaya tayo ng Panginoon. That's the teaching ministry. Kaya hindi natin yun isusuko. Kaya dapat ay lalo nating pagtibayin. Sunday School teacher, itaas ninyo ang antas ng pagtuturo at itaas natin lagi na ito'y galing sa Diyos. And this is what the Lord has called me to do. I must be able to live up to that expectation of my God. At kung ikay member ng church na ito, I would love the teaching ministry of the church. I'm gonna pray for it. I will be in Sunday school. I will be on time. I will pray and I will meditate upon it and then obey the same thing in my life. If we do this, sabi ng Panginoon, then we must have a good church. You must have a good life. Let's all stand up, please. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat muli sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin para aming tingnan ang teaching ministry ng simbahang ito. Na magpahalaga po ang bawat isa sa amin. Alam ko po, Panginoong Diyos, bawat isa sa amin ay may mga pagkukulang sa amin pong teaching ministry. But thank you for the truth in your word. Kaya pagpalain mo po ang bawat isa sa amin upang tumugon sa naisin mo po. Ikaw mismo ay umalis sa langit para magturo ng inyong salita. Ibinigay mo ang iyong buhay, ang inyong katawan, ang inyong dugo para nga po sa pagtuturo ng katotohanan. Para makarating po sa amin ang gospel. Ang mga apostles, ang mga inyong mga taga-lingkod ay binigay din po nila ang kanilang buhay. Hindi nila isinuko ang ministry of the word. At ang ministry na ito, ang sabing ay dapat namin itong ipaglaban sa amin pong panahon. Dahil lubhang napakahalaga po nito sa aming buhay. Kaya pangunahan mo po ang bawat isa sa amin na kami ay maging taga-sunod po ninyo, hindi lang taga-pakinig. Na masuportahan po namin ang teaching ministry ng simbahang ito. That we can live up to your expectations. Kaya po hinihiling ko, Holy Spirit of God, manguna pa ko sa amin, maging sa invitation sa pangalan ng Panginoong Jesus. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, will you indeed accede to the call of the Lord na ang teaching ministry ng simbahang ito ay atin talagang maitaas ang antas sa buhay mo,